So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago ko sa amin na naman nga pala ito. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan finally matutungayan na natin ang the biggest legend sa balat ng YouTube. The biggest content creator sa buong Pilipinas. And he is the biggest disappointment sa buong social media as of now. At syempre, siya po ay si Kong TV. Palakpakan po natin ang tao na yan. Ba't di mo ma-call out si Kong TV? Ba't di mo magawa ng biggest si Kong TV? Ba't di mo magawa ng biggest si Kong TV? Ba't di mo magawa ng biggest si Kong TV? Tangina mo! Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Anyway, mga kahombre ko, sino ba si Kong TV? Si Lincoln Velasquez po, o mas kilalang Kong TV, ay isang Pilipino YouTuber, vlogger at entertainer. Pagdating sa social media, kilala naman ng lahat yan, mga boss. Hindi naman po si Kong TV aabot sa 12.1 million subs kung hindi nyo siya kilala. Nagsimula siya noong 2008 and now, sobrang tindi na niya sa 2025. But, mga kahombre ko, alam nyo to, ang storya ni Kong TV is a very legendary story. Huwag na natin yan pag-usapan because everybody knows this. On how great he is, na okay siya, perfect siyang asawa, perfect siyang anak, wala siyang kahit na anong ginagawang masama sa SOCMED, and at the same time, dami niyang natutulungan or natulungang mga tao sa kanyang kapaligiran. Mga tao na iniangat niya. They live through their name. Team Payaman. Ibig sabihin, hilahan pataas. He's living out on that name, mga kahombre ko. Legit. Hindi nga lang tumagal. Si Kong TV ay nasangkot rin sa napakalaking issue na hinaharap niya ngayon. Kung saan maraming followers niya ang tumalikod sa kanya. And unfortunately, wala pa kahit isang influencer ang naghihimay dito. And ako pa lang ang maghihimay dito. Mainig kayo mabuti, ha? Nagsimula ang issue kung saan ay sinimulang mag-promote ni Kong TV at V. Cortez ang iba't ibang mga politiko. Maraming mga tao ang na-disappoint dito sapagkat napagkaalaman nila na ang taong malinis na si Kong TV ay nagawang kumagat sa gantong klase ng bagay. Ito, mga kahombre ko, ay isang blind item post. Nobody's sure kung kanino ba talaga to naka-point out. May isang post na kumalat kung saan meron daw couple content creator na nakatanggap ng 50M sa politiko upang i-endorso ang isang senatorial aspirant. Sa post na ito, wala namang binitawan na pangalan. Ngunit karamihan sa mga netizens ay pinalaganap at pinalabas na sina Kong TV raw ito at si V. Cortez. Hindi po tayo sure kung sino talaga to kasi kung makikita nyo, senatorial aspirant in their content and video ads for the upcoming election. So, sino ba tong senatorial aspirant? Maybe yung babae nga, di ba? Na pinopromote ni V. Cortez. The female half of the duo has reportedly been bragging about the lucrative deal to fellow influencers, even questioning why they haven't jumped on the opportunity to work with this generous politician. However, this aspirant hails from a notorious political dynasty accused of land grabbing and threatening farmers into supporting them. Parang medyo kilala na natin kung sino to, no? Pero ayaw nating maglabas ng pangalan kasi hindi naman ako bayad to do that. Despite the glaring controversies surrounding this family, the couple appears unfazed, desperate for a financial lifeline amid declining engagement and struggling businesses. Ewan ko lang, mga kahombre ko. Kasi kung sa engagement lang, sabog naman lagi ang videos ng dalawang ito. So, hindi ko alam kung... Pero struggling businesses, ewan ko lang. Hindi ko naman alam kung ano nangyari sa negosyo nila. They seem to have fully embraced their content central theme. Money above
all else. But at what cost? Yan po yung blind item na nakokonekta sa power couple ng social media na si Kong TV at si V. Cortez. Sa kalaunan, maraming pagkapuotan na tanggap ni Kong TV sa mga netizens. Kung saan ay maraming videos na kumakalat na si Kong TV ay nagagawa ng sumama sa paglilibot sa mga bayan-bayan upang isulong ang kanilang ine-endorsong mga politiko. Hindi rin tumagal, mga kahombre ko. May mga netizens na rin na nag-upload kung saan si Kong TV ay nakapaskil na sa isang billboard na pinopromote ang kanyang party list. And that's very big, mga kahombre ko. Nakita ko yan, no, sa NLEX. Sobrang laki niyan, man. That's crazy. Anyway, mga kahombre ko, ano ba ang masasabi ko in regards to this? Actually, di ba? Tayo naman ay naghimay lang sa ngayon. Kung ako ay pro Kong TV, anong sasabihin ni Makagagawa Zapman dito? Kung pro Kong TV ako ngayon, no? Kasi I'll be in the middle. Sabihin na natin na totoo tong deal na to. 50 million deal. At kailangan ko na ako si Kong TV na mag-promote sa isang party list tulad ng ginagawa niya. First of all, definitely, mga kahombre ko, bayad ako. Minimum. Because, bilang ako, kunwari si Kong TV, I know how this works. And I know kung ano ang mangyayari sa buhay ko after this. Maraming taong tatalikod sa akin, maraming tao ang mag-hate sa akin. Kasi lalo na at may nasabi din siya sa isa sa mga videos niya noon nakalipas na hindi siya para makialam sa politika. Kasi wala siyang ganyan, di ba? Ayaw niya yan. So, nandito ako sa Juan Busawa Food House. Nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, Juan Busawa, makikita nyo na agad. Tatlo na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Lahat ba ay nababayaran sa mundong ito? Yes. Huwag tayong magpaka-hipokrito. When it comes to money, ganun talaga. You'll be paid and you'll be happy. Sabi nga ni Price Tag, if the price is right. If the price is right. Okay tayo. Ganun talaga. Alam ko. Sasabihin nyo, grabe naman yan, binenta mo ng dangal. Unfortunately kasi, kung ako lang sa utak ko no, at pro Kong TV ako, ulitin ko, hindi naman ito talagang, kumbaga, kung ako lang sa utak ko. Alam nyo kasi mga ka-homer ko, hindi naman tayo mapapakain ng dangal. Hindi ka naman mabibilhan ng kotse ng dangal. Hindi ka naman magkakaroon ng good life dahil sa dangal. It's not gonna work in today's life. I understand a lot of things. I understand ng iba yung paniniwala nyo. I understand na meron kayong ibang mga beliefs para lang yung religion, no? Religion A versus religion B. Ganun talaga, man. It happens, right? Kung nire-respeto kayo ni Kong TV, dapat nire-respeto nyo rin ang desisyon ni Kong TV. And now, hindi kayo naging masaya sa desisyon ni Kong TV, then dapat huwag nyong iboto kung sino man yung ine-endorso sa inyo ni Kong TV. Mukhang pera ba si Kong TV? Yes or no? Mukhang pera si Kong TV, syempre, mga kahombre ko. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin binitawan ni Kong TV ang kanyang YouTube channel even after all these years, ibig sabihin, kailangan niya pa rin ng pera. And bakit hanggang ngayon minemaintain niya ang fame niya? Kasi kailangan niya ng pera. Is that good or bad? It's good. Tangina mo! Kasi ano pa ang makakapagpatakbo sa mekanismo ng isang tao kung hindi na siya interested mag-grow? Well, maraming part ang pag-grow. Pwedeng sa pera, pwedeng sa pagiging matured mo pagdating sa pamilya. And now, he has both of them and look where he is.
he's on top of the game. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan, mga boss. Kontakin mo itong number na to. 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa secretary ko. And let's work together. Mahalaga pa ba kay Kong TV ang sasabihin ng kanyang mga followers? Definitely no. Kasi alam niya na po ito from the beginning. Kaya nga ngayon, tahimik siya. Because he got paid. Simple as that. Lahat to, mga kahombre ko, ay planado months ago. Wala na kayo or kahit sinong magagawa. It's finished. Alam niya na din na possible na masira ang kanyang social media career dito. He knows this, man. Kaya nga, if he got paid for real, no? Kasi nobody knows. Hearsay lang to. Chismis lang talaga to, di ba? Tangina mo! But if he got paid, for sure he got paid right. Kasi tinanggap niya to over you guys. He doesn't earn coins. He earns a lot of money, mga kahombre ko. So, sa totoo lang, kung pantay lang sa sinesweldo niya sa YouTube, sa endorsements, yung bigay ng politician, hindi niya tatanggapin yan. For sure, that's 10 times more, 20 times more, kaya niya yan tinanggap. And he knows this, man. Knowing Kong TV, if ako, mga kahombre ko, ay naging 2 steps ahead, Kong TV is like 50 steps ahead, man. He knows this. Alam niya yung takbo ng SOCMED, alam niya yung mangyayari ngayon. Gusto mo bang kumita ng walang puhunan? Gusto mo rin bang magkaroon ng extra work? Or pwede mo rin namang gawing primary work? If yes, ang iyong sagot, humanap ka lang ng negosyante na gustong mag-expand sa kanyang negosyo with at least 5 years checking account at properly handle na may kompletong business document. Pwede ka nang kumita at matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Madali lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Magbibigay din kami ng iba't ibang incentives sa inyo, depende sa dami na maipapasok nyo. So, ang cellphone number po na dapat nyong kontakin dito ay 0917-162-5696. Alam niya yung mangyayari sa buhay niya after this. Yung mga negative comments nyo sa kanya, sa decision niya, it's all paid. May kwenta ba na mag-comment tayo ng masama kay Kong TV? Wala. Because he just doesn't care anymore. Mga putang ina nyo kayo. Tangina mo! He got his money. And isa pa, mga kahombre ko, to tell you the truth, mataas ang respeto ko kay Kong TV. Sinabi ko din yan sa podcast 2 years ago. Kasi mga kahombre ko, he never really used them cheat codes sa social media. Tulad ng promotion ng mga sugal sa SOCMED. Tulad ng pag-endorso nga ng politiko. Tulad ng kung ano-ano pa, mga kahombre ko, no? Never siya na-involve dyan up until now. But my respect to him was great. Kasi imagine niyo yung mga nakamit niya sa buhay without those cheat codes. Na those cheat codes were used by us big time to be in this place. Samantalang si Kong TV, mga kahombre ko, never used that. But he's in this place. The mere fact that he came here without a freaking cheat code, yan yung talagang imahe ni Kong TV on how great the guy is. But yes, dignity has an amount nowadays. Yes. Marami ding may point. Wala ka na sa laylayan, kaya wala ka ng dignidad. Kasi usually, kung sino yung nasa baba, siya talaga yung 100% ang dignidad. Unfortunately, yung mga nasa taas, no comment. Mga putang ina nyo kayo. Tangina mo! What if anti-Kong TV ako? Ang sasabihin ko, Kong TV. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link. Down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Mali ka. Kasi una sa lahat, na-disappoint mo kami. Pinangakuan mo kami na never ka magpo-promote ng politiko. And now, nagpo-promote ka ng hindi lang isang politiko, ng isang buong party list. Mga putang ina nyo kayo. So, mga congressman ang iyong ine-endorso. Kung ako ay anti-Kong TV,
Ano pa sasabihin ko? Na nababayaran ka pala? Na pera-pera ka lang pala? Na ikaw ay si Kong Rap na ngayon? Naaatim mo ba na pakainin yung anak mo nang galing sa ganyang pera? Paano mo nagagawa na mag-promote ng mga tao o ng isang party list na walang ginawa kundi magpahirap sa ating bayan? Ito seryoso lang. Okay na yan. Yun na yun, kung anti-Kong TV ako. Pero mga kahombre ko, hindi naman illegal, tama, ang mag-promote ng politiko. Wala namang masama dun. At hindi naman makukulong si Kong TV on doing that. He's just doing his job. He's an influencer. He gets paid for that. Hindi ko alam kung saan banda, no, yung masama doon. Now, he gets his money and he does his work. Sometimes, gusto natin yung work natin, but sometimes you don't get that. Yun ang difference. And yun yung mahirap na part, mga kahombre ko. Pero luckily, si Kong TV ay nasa maayos na shade or part ng situation na to. Kasi at least Kong TV is loving his job. So sa ngayon, wala pong sagot si Kong TV sa mga questions nyo, and I don't think sasagot siya because he doesn't like no issues, man. Mga putang ina nyo kayo. Maybe matagal siyang magda-die down, matagal siyang magle-lay low, baka matagal din siyang di mag-upload. Sabi ko naman sa inyo, this is well ahead thought by Kong TV. Matagal na tong naiisip ni Kong. And maybe he needed that money for something. Wala, mga kahombre ko, tumatanda na rin tayo. So, that's it. That's life, man. Everybody wants to live a good life. What can we say? And what can we do about it? Nothing. Kung ayaw nyo si Kong TV, ayaw nyo sa naging desisyon niya, huwag nyong iboto yung kanyang ine-endorso. Yun lang. Wala namang masama dun. Kung ayaw nyo siyang pakinggan, pause, unsubscribe, kung ano mang ginagawa, that's it. Huwag na tayong magsalita ng kung ano-ano extra because nagsasayang lang kayo lahat ng oras. He has his money, he got paid. Good. Hindi na yan kaya para mag-waste ng time on this. He knew this would happen. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Mga putang ina nyo kayo. Mga putang ina nyo kayo. Tang ina mo!